Mga kaibigan, ang kasaysayan ni Haring David ukol sa pakikipaglaban niya kay Goliath, ay isang patunay na may mga higanteng tao noong unang panahon, ayon din sa mga aklat ng Hebreo at iba pang alamat na hindi kabilang sa Biblia. Ito ang mga Nephilim, sila ang lahing mga higanti, ang kanilang pagiging higanti at kapangyarihan ay nagmula sa pinaghalong DNA ng demonyo at tao. Ang mga Nephilim ay hindi taga-ibang planeta, kundi literal at pisikal na mga tao, bunga ng pag-aasawa ng mga anghel na tinapon sa lupa at sa mga babae na anak ng tao. Marahil dito rin, kung saan nagmula ang Filisteyong si Goliath. Ngayon sa patuloy ng ating kwento aalamin natin sa video na ito, aalamin natin kung saan nga ba nagmula ang higanteng ito, maging ang kanyang pamilya at kamag-anak. Kaunti lamang ang nakakaalam ng lahing higanteng ito, bagamat sa Biblia si Goliath, popular ang kanyang karakter, maraming nakakaalam ng kanyang kwento, subalit kaunti lamang ang nakakaalam kung sino nga ba siya at saan siya nanggaling. Para sa kapatiran ng lahat, alam niyo bang may 5 kapatid si Goliath na nagmula sa mga Rephaim o mas kilala mga Rephate Giant? Ayon din sa banal na kasulatan, ang 5 higanteng ito ay nagbigkis ng isang layunin at plano upang pabagsakin at paghigantihan ang kanilang kapatid dahil sa pagkapaslang ni David. Nang nalaman nila na napatay ang kanilang kapatid, nag-apoy sa galit ang kanilang damdamin at gustong patayin si Haring David. Ngayon sisiyasatin nating mabuti at susuriin ang pagkakakilanlan ng mga higateng ito. Ang una ay si Lami. Ayon sa unang Kronika 20:5, sa isa pang labanan pinatay ni Elhanan na anak ni Jer si Lami, na kapatid ni Goliath na taga-Gath. Ang sibat ni Lami ay makapal at mabigat. Nagkaroon ulit ng labanan ng mga Filisteo at mga Israelita, at si Elhanan ay isa sa mga matatapang na alagad ni Haring David ang humarap at nakapatay sa higanteng si Limi na kapatid ni Goliath. Ang pangalawang kapatid ni Goliath ay si Esbi-Benem. Ayon sa pangalawang Samuel 21 at 16, papatayin na sana siya ng higanteng si Esbi-Benem, na may dalang bagong espada at sibat, na may 3.2 kilo ang bigat. Ngunit tinulungan ni Abisai na anak ni Zeruiah si David at pinatay ang higanteng Filisteo. Sa pangyayaring iyon, nagkaroon ulit ng labanan ang mga Filisteo at Israelita, si Haring David ay sumama sa labanan, kasama ang kanyang mga kawal. Nakaharap niya si Esbi-Benem, isa sa kapatid ni Goliath. Sa sobrang pagod ni David hindi na kinaya lumaban, at muntik siyang mapatay, ng isa sa mga kapatid ni Goliath na si Esbi-Benem. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ng isa sa matatapang niyang tauhan, si Abisai at naligtas ang kanyang buhay. Ayon sa 2 Samuel 21 at 18, hindi nagtagal at muling naglaban ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Nangyari naman ito sa Gob at doon napatay ni Sibbecai na Husitita ang higanteng si Saph, isa rin sa mga anak ng higanti at lahi ng Rephaim. Malamang ang taas ni Saph ay katulad o medyo mas maliit o mas malaki kaysa kay Goliath. Ang pang-apat ay si Goliath na Geteo. Ayon sa pangalawang Samuel 21 at 19, sa isa pang sagupaan sa Gob laban sa mga Filisteo, napatay naman ni Elhanan, anak ni Jer na taga Bethlehem, si Goliath na Geteo. Ang hawakan ng sibat nito'y sinlaki ng kahoy na paalang sa habihan. Ang panglimang kapatid ni Goliath ay hindi matukoy, at hindi binanggit ang kanyang pangalan sa banal na kasulatan. Ayon sa pangalawang Samuel 21 at 20, muli pang naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita, nangyari ito sa Gath. Sa labanang ito, may isang tao na sobrang laki, may tig-6 na daliri sa mga kamay at paa niya. Isa rin siya sa mga angkan ng mga Rapha. Nang kutsain niya ang mga Israelita, pinatay siya ni Jonathan na anak ng kapatid ni David na si Shimea. At si Goliath na taga-Gath naman, ay matatagpuan ang kanyang kwento sa unang Samuel 17 sa lumang tipan ng Biblia, at doon sa kwento nakaharap niya ang bata pa noon na si David na anak ni Isai. Nilarawan sa atin na ito ay bilang pinakatanyag na sagupaan sa kasaysayan ng banal na kasulatan. Tunay na nakakamangha at nakakagulat ang kwento ng higanteng pamilya ni Goliath. Kung sa tingin mo ay nakakaintriga ito, huwag kalimotang i-like, magkomento at ibahagi sa mga kaibigan at pamilya na gustong magpahalaga sa malalim na pagsisad na ito. Salamat sa panunood at pagsubaybay, kaibigan. Kung bago ka lang napadpad sa aking channel at kung gusto mo ng ganitong usapin, kung saan makakapulot ng kaalaman tungkol sa mitolohiya, relihiyon at kasaysayan, baka naman, muli salamat.